Yan, good evening po. I'm not sure kung naririnig ako. I'm still outside and tonight's event is very special at tayo ay makikipag-usap sa isa sa. Okay, thank you. Ayan. So makikipag-usap tayo sa isang pinakamahalagang direktor at sabi nga isa sa pinaka Guwapo. Pangalawa daw sa pinakagwapong direktor. By the way, magandang gabi po sa inyong lahat. I'm in Cavite City right now. So, dito po ako naabutan sa sasakyan. Ipagpaumanhin nyo. But I hope na nakikita nyo ako sa loob ng sasakyan. Ako po ay nakabukas na ng lahat ng ilaw at flashlight para ako'y masilayan nyo. Gandang gabi po sa lahat, sabi ni Chris Naval. Ayan. So, good evening po sa ating mga kasama ngayon and sa live stream. Excited ba kayo for tonight? Ayan. For tonight natin ngayon, meron tayong special guest. Of course, papakilala ko muna siya sa inyo. At ito na nga siya. Dun-dun-dun-dun. Yan, ang ating makakausap for tonight ay dati po siyang service crew. Yan, dati siyang empleyado sa kilalang fast food chain. And ang experience niya, meron siyang 2 years, no, more than 2 years na sa We Evolve. Of course, batang-bata. Batang-bata ito, 35 years old lang. Pero, imagine, kasama na siya sa Millionaire Circle member ng We Evolve. And of course, isa sa mga top distributor and top earner ng We Evolve. You know what? This person, sobrang hinahangaan ko tong taong to pagdating sa kung paano niya i-express yung kanyang mga knowledge, yung kanyang mga natutunan, at mga kaya niyang i-share. Kaya yung mga nandito na kasama natin ngayon, ayan, yung mga kasama natin ngayon, sit back, relax, kasi maganda yung talakayan natin for tonight, no? Alam nyo ba, fresh from Papua New Guinea kami. Actually, last week pa. Pero, nung nakasama ko to, lalo na dun sa country kung nasaan sila ngayon, sobrang maa-appreciate mo kung gaano kagaling, kung gaano, paano siya magbagsak, you know? Alam niyo po doon, share ko lang ng konti, no, bago ko siya tawagin. Ang seminar namin doon sa Lamana Hotel, isang batch, 200 persons, nagsasalita sila. Yung pangalawang batch, nag-aantay na another set ng 200. So, imagine nyo kung gaano kadami ang mga distributor and gaano kaganda yung potential natin coming from Papua New Guinea, no? So, itong taong to, nakita ko talaga na habang nagsasalita, madami nang nag-i-interest sa pay-ins, and then, nandoon na, pagkatapos, madaming mga application forms agad, nagpadala kami ng products, habang may products na nandun, hindi pa tapos, ubos na, kailangan na ulit namin magpadala. Imagine nyo kung gaano ka-exciting yon. So, gusto nyo bang marinig para sa ating speaker na makakausap for tonight? Ayan, good evening po sa lahat ng mga bumabati sa atin. And hindi ko na po papatagalin ang pag-i-intro. It is such an honor and privilege na maipakilala sa inyo one of our directors from Papua New Guinea. Isa sa pinaka magandang lalaki, pinaka-good boy. Ayan, samahan niyo po ako as we welcome no other than Director AJ! Alright. Okay. Kahit madilim dyan, ma'am, kitang-kita ka, no? Ganun ba? Kitang-kita. Kamusta dyan? Mukhang lalong gumagandang lalaki Okay, thank you po. Thank you. And good evening sa 22,000 viewers natin. Grabe, ang dami, no? Anyway, sobrang nai-excite ako kasi
Thank you, Sir Franz. Jetro, nakikita ko yung ginagawa ni Sir Franz sa Bohol, I think. Mga estudyante yung pinopost niya sa Facebook. Congrats. Ang galing ng ginagawa. Talagang hindi mapigilan yung pag-share ng opportunity sa business natin. So anyway, good evening. Good evening sa ating lahat. And tonight, pag-uusapan natin, actually, hindi ko rin alam kung ano yung pag-uusapan, but I think there's some prepared question na pag-uusapan natin. Pero ang magandang part kasi, ngayong gabi ay may inspired tayo. Okay, may inspired tayo, makakarinig tayo ng kwento, ng mga ups and downs na alam mo yon, pwedeng baka pinagdadaanan mo din, baka na-experience mo din ngayon. Baka as of now, andun ka rin sa process na ganun. And baka nahihirapan ka paano siya i-overcome. Or baka hindi mo pa mararanasan, at least if ever maranasan mo, nakarinig ka na ng kwento kung paano mo siya ma-overcome. Lagi kong ang iniisip and naaalala yung tinuturo sa akin before ng mentor ko na lagi niyang sinasabi, sabi niya, wise people learn from their mistake, but wiser people learn from other mistakes. So, lagi akong after doon. Kaya lagi akong nanonood ng mga success story ng iba't ibang tao na nagtagumpay, hindi lang sa industriya ng network marketing, even other business. Kasi gusto ko makakita ng mga tao na nagtatagumpay, tapos bumabagsak, tapos nagtatagumpay ulit. Gusto ko lagi nakakita ng gano'n. What do you call this? Na amazed and na-inspired talaga ako sa mga ganong success story nung maraming nagiging successful. Kaya nagagamit ko rin personally sa akin sa business na ginagawa ko ngayon. Okay? Okay, so dahil dyan, Coach AJ, nakita namin kung gaano ka ngayon ka successful direct. Handa ka na ba sa aming mga few questions? Yeah, naka-prepare naman po tayo. And depende sa tanong, mama. Don't worry, safe tayo dyan. Yan. Basta yung mga tanong natin makaka-inspired, makakatulong tayo, walang problema. Alright. Kasi alam ko na madami dito natin, sa mga viewer natin, lahat yan from Philippines. Okay, kay Sir Mike, good evening. Lahat from Philippines. I think meron tayong from international also. Para may ibang mga taga-Papua. Para may taga-Papua din. So, to all my members and Papua New Guinea, good evening. Wow, Mary 741. Sister Susie. Good evening, Susie. Wow. Super appreciated those members na talagang dedicated talaga sila na matuto and itawid yung process ng pagiging successful dito sa negosyo. From Bohol. Good evening po, from Bohol. So marami pa sigurong on the way, marami pang parating. Okay. Nawawala kasi ako. Ayan. Yan, nagba-black out. Ayan. Nakaka-inspired yung situation mo dyan, mama, no? So, I think meron kang ibang ginagawa, meron ka pang work, pero still, naisisingit mo pa rin na gawin to. So, super appreciated po namin. Thank you. Siyempre, nalaman ko nga ikaw yung i-interviewin eh. Sabi ko, naku, si Direk AJ pala. Wala ba tayong bowling dyan? Yan. Baka makanal ulit. Ayan. Alam niyo po, siyempre kahit paano, minsan naka-relax ng konti, yung mga bonding ng directors, ibang klase din mga kasama tong mga to, masaya. And actually, alam ko, madami dito. Ayan, meron daw from Oman, direct nanonood. Watching from Oman. Maray Aquino. Good evening po, ma'am. Ma'am Hanyorin. Good evening. Talagang all over the world tayo, di ba? Imagine mo, nasa Cavite ako, nasa Papua New Guinea ka, may taga-Oman, may taga-Bohol, may taga-Manila, taga-Quezon City. Ayan. So kasi sa sobrang inspired kami sa'yo, Coach, eto na.
mag-start na akong magtanong. Kailangan ba Tagalog, Okay po. English? Meron tayong mga taga Papua New Guinea dito. Yeah, pwede Taglish? naman English, pwede rin naman Tagalog. Taglish. I'll Wow! make it Okay. Taglish na lang. Sige, Para bago yung lahat. medyo nasanay din. Okay. So, Sige. bago yung Clear lahat, naman, gusto ma'am. naming, yeah, you're clear. Clear naman. Kasi Yeah. parang medyo mahina Yeah. yung internet ko, naglalag ng konti. Pero okay. Oh. Nagbayad na ba kayo? yan. Baka hindi pa bayad. Pag, pag Sige, ako ma'am. nawala, Okay. pag ako nawala, baka nalimutan kong magbayad. Okay. Okay, so first question natin, kasi talagang, syempre, ito yung industriya ang kinakagalawan natin, di ba? So, ano yung nasa isip mo? Why did you join yung network marketing business? Yung gantong klase ng negosyo? Paano ka di ba, dati kang service crew. So, Service paano crew. ba nag-shift parang how did you start with network marketing business? Paano ka ba napasok dito? Okay. So, parang nag-flashback bigla. Actually, I've been in network marketing. Tagal na din, more than 10 years. More than 10 years na. Wow. Way back 2010, nung first time ako na-involved sa network marketing. Actually, wala akong plano. Kagaya ng marami, pwedeng may makakarinig nitong pinag-uusapan natin. Later on, may makakapanood kasi masishare ko, alam ko masishare ko. So, kagaya ng marami, hindi rin naman ako positibo agad yung pananaw sa industry ng network marketing. Even though I don't know what is network marketing. Wala talaga akong idea sa network marketing. Pero dahil pangit yung naririnig ko na feedback ng maraming tao, so feeling ko pangit na rin. yung feeling na if you cannot beat them, join them. So ganun ako mag-isip before. Okay. So parang ang mindset is parang pangit sa paningin nila, siguro pangit nga to, parang ganun. Kahit wala akong masyadong idea, so negative yung perception ko sa network marketing. Ang masakit na part doon, negative ako sa isang bagay na hindi ko naman alam. Negative ako sa isang bagay na hindi ko man na-encounter man lang. Parang ganun yung situation ko. Kasi dati akong empleyado, I'm not against employment kasi doon ako nanggaling. Yung background ko, hindi ako galing sa mayamang family. Kumbaga, yung pinanggalingan ko talagang hikahos din sa buhay. Yung tipong marami kang hinahanap na wala. Parang gano'n. Marami kang kinakaingitan sa iba. So, ganun yung pinanggalingan sa buhay. Yung tipong bakit sila may ganito, bakit kami wala. Marami akong tanong na bakit. Kumbaga, bakit yung buhay nila okay. Kumbaga, bakit kami hindi. Bakit yung nanay ko hindi kinukuhang ninang pag may mga kasalan. Parang tagahugas lang lagi siya ng plato. Ganun yung situation eh. Parang, bakit yung tatay ko hindi kinukuhang ninong? Bakit tagaluto lang siya sa mga handaan? So, doon mo ma-differentiate yung sitwasyon ng buhay. So, ganun yung pinanggalingan kong buhay. Until sa time, nakarating ako ng city, ng Manila, and then napunta ako sa trabaho ako ng service crew ako ng Jollibee. So, parang nag-working student ako. Okay. Ito ay kinukwento ko is bago pumunta sa network marketing. Kasi nga, connected sa tanong mo na bakit ba ako nag-join. So parang, ang nangyari, nag-aaral ako sa umaga, nag-work ako sa gabi. So doon umiikot yung buhay ko. And ang totoong nakapag-invite sa akin sa network marketing ay yung wife ko. Kumbaga na-kidnap ako. Kidnap pa yung tawag sa akin ng mga panahon na gano'n. Parang, sabi sa akin, magde-date daw kami. Parang, coming from nowhere, inaya ako ng date. Parang gano'n. Kasi, wala eh. Gipit ako. Yung sweldo ko, talagang sakto lang pang-aral ko. Minsan nakapagpadala pa ako ng konti sa nanay ko. So, hindi talaga ako nakakapag-aya ng date man lang. No experience talaga ang date. So, that time, hindi ko siya wife. Girlfriend. Okay. May naniniwala rin naman eh. Kahit paano sa itsurang to, may napapakita rin naman. So, may naging girlfriend. So, inaya niya ako ng date. Sabi niya, date daw sa Mega Mall. So, syempre, Mega Mall, first time ko narinig. So, feeling ko, sabi ko, baka malamig aircon doon. Sabi ko, Mega Mall yun eh. So, alam mo yung paslupa na ang mindset eh. Mapanglamang lagi. Parang gano'n. So, gano'n yung isip ko. Punta ako doon.
baka makapalamang ako doon. Siyempre, libre. Samantalahin ko na to, libre. And to cut the long story short, ang pupuntahan pala namin seminar. Seminar pala siya. Hindi ko pa alam na network marketing. So, hindi ko pa alam ang tungkol sa networking. I don't have any idea network marketing. Basta umattend lang ako ng seminar. So, pagpasok ko ng seminar, nakinig ako kung ano-ano. Alam mo na, typical na network. Nagpapaliwanag ng produkto na wala naman akong pakialam. Nagpapaliwanag ng mga bilog-bilog, mga ganyan-ganyan. So, cut the long story short, natapos yung presentation, wala akong naintindihan. Wala akong naintindihan kasi sarado utak ko eh. Yung utak ko hindi rin basta sarado, nakakandado pa nga eh. Yung parang wala akong pakialam sa pinag-uusapan nila. Kasi bad trip ako. Bad trip ako, bakit? Ang ayaw sa akin, mag-date eh. So, yung utak ko, saka yung santo, naka-ready sa masarap na pagkain. Tapos biglang seminar yung pupuntahan namin. So, yun yung kwento. Tapos after the seminar, may mga pinakilala sa akin, ang tawag nila upline. Upline daw, wala akong alam sa upline. So, makilala ko sa upline ko, kung sino-sino. Minomotivate ako, kinukwentuhan ako. May mga kinuwento sa akin ng mga, alam mo yan, mga dati daw silang ganito, dati daw siya magtataho, nakabili siyang kotse, dati siyang taxi driver, dati siyang kargador, yung feeling ko na close-minded ako, sabi ko sa sarili ko, kahit dati ka pang hayop na naging tao, wala akong pakialam sa'yo. Kasi nga, bad trip ako eh. Wala akong pag-mood. Hindi niya ina-expect ko. So, until some time, mayroong pinakilala sa akin na batang babae. I think, yung batang yun, mga 16 years old lang. 16 years old lang yung batang yun. So, parang kinamayan ako, tinapik-tapik pa nga ako sa balikat. Kuya, paano ka na-invite? May mga tanong na gano'n. Tinatapik ako sa balikat na feeling close kami. Hindi ko naman siya kilala. Tinatapik ka sa balikat ko, hindi naman kita kilala. So, parang paano ka na-invite, kuya? Tinatawag ako ng kuya. So, siguro nahalata niya na medyo negatibo ako. Sabi niya sa akin, kuya, sabi niya, kuya, sa itsura mong yan, ganun yung mga hirit niya sa akin. Sa itsura mong yan, hindi ka naman pogi. Ganun yung hirit niya. Hindi ka naman pogi, negative ka. So, alam ko may send ako kay Ma'am Christine kanina nung picture ko, day one na invite ako. Yung parang nakaupo ako sa may harapan ng kotse. Kasi, naka-black na yan. Yan, naka-black. Yan. Ikaw ba talaga yan? Nakakotse. Yan yung time na na-invite ako. Isipin mo yung hilat siya ng mukha na yan, negatibo yan sa networking. Kala mo may pagmamalaki. Alam yung feeling na sarado ang utak, wala na may pagmamalaki, wala namang pera, wala namang itsura, tinan mo yung mukha. Konting-konti na lang, paper ba na kay kamatayan, kapayatan nito. Yan yung sitwasyon. So, sabi ng batang babae, kuya, tinan mo nga yung itsura mo. Buti nga may naniwalang babae sa iyo, tama? Sabi niya, ako kuya, 16 years old lang. Nakita ako 5,000 isang linggo dahil sa negosyo ko. So, unti-unti ako napaisip na sabi ko, kung yung batang babae na yon sinubukan yung business, may nangyari. Bakit hindi ko itry? Sabi ko, bakit hindi ko itry? So, ang ginawa ko, ma'am, pwede mo nang tanggalin mo na tong picture na to kasi naasar ako doon sa naka-block eh. Yes. Ang nangyari, sabi ko sa sarili ko, ba't di ko subukan? Wala namang mawawala eh. Unang-una, dati naman akong wala. So, ano pang mawawala sa akin? So, pag uwi ko ng boarding house, doon ko na-realize lahat na kung yung mga tao na wala namang kahit ano, sumubok, may nangyari. So, bakit hindi ko i-consider? So, to cut the long story short, sinubukan ko yung networking, sinubukan mag-join dahil sa dahilan na gusto ko magkaroon ng extra pera. Kasi ang liit ng sweldo eh. Kumbaga, 7 years ako naging service ko. Maliit talaga. Yung tipong, ewan ko sa mga nanonood ngayon, kung na-experience mo yung, akinsi pa lang, inaantay mo na yung katapusan. Yung akinsi pa lang, hinihila mo na yung hinihila mo na yung 16 papuntang katapusan kasi nga, naibabayaran ka na naman. So, ganun yung sitwasyon ng buhay ko. So, sabi ko, bakit hindi ko to subukan gawin? Baka sakali. Kung magkano yung sinusweldo ko doon sa trabaho ko, tapos yung pwede kong kitain dito, madoble man lang. Parang ganon. Madoble. Kumbaga, kung sumusweldo ako ng 15,000 buwan-buwan sa trabaho ko, gawin ko tong network, malay mo, kumita rin ako ng 15, di may 30 ako. Kumbaga, mababago yung buhay ko versus doon sa unang araw na pumunta ako doon. So, yun lang yung unang dahilan ko nung simula. Pero habang tumatagal, may mga binabago sa isipan ko. So, yun. Ang tanong kanina, simple lang, bakit ako nag-join sa network marketing? Simple.
gusto ko may mabago sa buhay ko. Kasi hindi ako papayag na pinanganak akong mahirap, mamamatay ako mahirap. And yet, hindi naman ako graduate. Hindi naman ako kagaya ng ibang tao na may pera yung magulang nila na kaya silang pag-aralin, kaya silang makagraduate, makahanap sila ng opportunity na mas maganda. So, yun yung dahilan bakit ko kinonsider. Kasi pinakita ng network marketing na walang pinipili. Isipin mo yung hilat sa mukhang yun, pwede palang mag-deal sa networking. Kumbaga, yung taong yun, pwede palang maging successful sa network marketing. So, walang pinipili. Walang tinginan ng itsura, walang tinginan ng estado sa buhay. As long as bukas yung isip mo, willing ka, pwede. Yun yung dahilan. Kaya talagang sobrang proud ako dun sa mga tao na nag-join sa network marketing. Even though, marami pa rin close-minded. Marami pa rin close-minded. Hindi naman natin sila mapiplease eh. Kumbaga, siguro may mga na-experience na pangit, kaya hindi natin sila mapiplease sa situation na gano'n. Pero, for me, wala akong ibang source ng pinagkukunan. Kumbaga, nasa industriya lang ng network marketing. Nasa WeEvolve lang. Kaya talagang, proud ako na pinasok ko tong network. Ayun. Sana ma'am nasagot. Tama eh. Tama eh. So, nakita namin kung ano yung reason mo bakit ka pumasok. Kasi talagang technically, sabi mo nga, gusto mong mabago yung buhay mo with this kind of industry. Yes. Tama? Kasi siguro, i-compare mo kasi talagang hindi naman ganun kadali yung, although we appreciate all the employees, pero syempre, pag may opportunity na nabigay sa'yo, yun yung gagawin mo. So, from a service crew, pumasok ka ng multi-level marketing. Ngayon, ito yung sunod na tanong ko, Direk. Nung pumasok ka ngayon sa multi-level marketing, paano naman ngayon nabago yung buhay mo nung nandito ka na sa industriya? Like, di ba, may family ka ngayon, may kids ka. Paano mo nakita from nung nag-start, walang-wala talaga, tapos kung ano yung buhay mo ngayon? Paano nabago ng multi-level marketing industry yung buhay nyo? Marami, ma'am, actually. Not only financially, even mentally. Emotionally pa nga and spiritually talagang binago. Kasi close-minded eh. When you say close-minded, sarado sa lahat. So, nung una, ang tingin ko lang kay network marketing is dadagdagan lang yung income ko. Yun lang, doon ko lang siya tinitingnan. Kumbaga, yung pinakitang picture kanina, mapakita mo ulit yung picture. Kasi etong picture na to, ayan ay pagbabago financially. Kasi yung naka-block ako dyan, yan yung time na naimbitahan ako sa first network ko. Hindi ko na i-mention yung name. Tapos, yung nasa gitna, yung may sasakyan na ako, nabili ko yung sasakyan na yun after 8 months. 8 months na sa network. Kumbaga, mismong ako, nagulat ako. Kasi sa totoo lang, kaya ako sobrang ang laki ng utang na loob ko doon sa taong naging mentor ko. Hindi ko na i-mention yung pangalan, pero ang tindi nung itinuro niya sa akin, ang tindi nung ibinago niya sa akin sa industry ng network marketing. Kasi sa trabaho ko, never kong nakausap yung mga katrabaho ko at never namin pinag-usapan yung bibili ako ng kotse, yung bibili ako ng bahay. Hindi namin pinag-uusapan yun eh. Ang pinag-uusapan namin, pautang naman sa sahuran. Yung mga gano'n. Yun yung mga topic namin. Kamusta na isang mo na ba yung ATM mo? So yun yung mga topic namin nung nagtatrabaho kami. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, ang laki nung binago, even the topic. Kasi nung nag-work ako as service crew, talagang yun lang yung tumatakbo sa isip namin. Yung after duty, saan tayo iinom, kumbaga, kumusta yung sahod mo, may natira pa ba? So, hanggang na-involve ako sa network marketing, doon na pinag-uusapan yung sa December, makakabili ka ng kotse. So talagang tinanong ko yung mentor ko that time. Sabi ko, mentor, talaga ko, kaya ko makabili ba talaga ako ng sasakyan sa Pasko? Parang ganun. So sabi niya, bro, kaya mo. So yun yung binago sa akin ng network marketing. Binago yung paniniwala ko sa sarili ko na kahit pala yung bagay ay imposible para sa ibang tao, basta naniwala ka na posible sa'yo, magiging posible. So yun yung binago sa akin, yung kaisipan, yung positibong kaisipan na kahit yung panahon pinagdududahan ka, kahit yung pamilya mo dudang-duda na sa'yo, yung lahat na nakapalibot sa'yo hindi naniniwala. Pero basta naniniwala ka, pwede palang mangyari. So, yun yung binago talaga sa akin. Sobrang laking pagbabago. Isipin mo. Nakabili ako ng sasakyan, ganun pa rin
yung figure ng katawan ko, yung itsura ko ganun pa rin. Alam mo, may sasakyan na ako diyan. Ang dami ko pa rin na-encounter na negatibong tao. May naiimbitahan ako pag pinapakita ko yun, sabi ko, ito, nabili ko to sa sasakyan na to. Hindi naniniwala. Hindi naniniwala yung mga tao. Sabi niya sa akin, ito nakisandal ka lang eh. Parang ganun. Sorry sa word. Parang sabi sa akin, hindi naman halata na may sasakyan ko eh. So, pero yung point na ang daming hindi naniniwala sa'yo, ang daming nagdududa sa'yo. Pero dahil nabago ng industry, yung takbo ng isip mo, hindi ka nagdududa, hindi ka open. Kumbaga, itinutuloy mo. So, yun yung mga binago. Nakabili ng sasakyan, syempre, nakapagpatayo ng bahay. Kumbaga, naiparanas ko sa nanay at tatay ko yung mga bagay na hindi nila naranasan noon. Kumbaga, ang daming changes. Kumbaga, kahit pa paano, yung mga babies ko ngayon, natutuwa ako kasi, sa totoo lang, nung ako ay estudyante, nung high school pa lang ako, yung nanay ko, binibilan ako ng sapatos niya, ng first year high school ako. Bibilan ako ng sapatos ng first year high school. Ang bibilin sapatos sa akin, yung size malaki. Kumbaga, small lang ako, bibilin ako ng size na large. Bakit? Kasi sabi niya, para abot na hanggang fourth year. Para isahan na lang. Kumbaga, ganun katindi yung tipid na pangyayari. Kaya, titiisin ko talaga yung kahihiya na mararanasan ko ng first year kasi para akong pidodida, nalaka ng sapatos ko eh. So, babagay pa lang sa akin yung sapatos pagka fourth year high school na ako. So, yun yung mga bagay na sumiksik sa utak ko na sabi ko, pwedeng mabago ng industry na to. Kaya ngayon talagang yung frustration ko na kailangan pag may gusto ako, gagawin ko lahat para mabili ko yan kasi di ko naranasan yan before eh. So, nabago yung financial thing, tapos yung psychological wallet ko nabago. Kasi dati, yung makabili ako ng bagong sapatos para sa akin, ano na yun eh, achievements na talaga eh. Yung makabili ako ng bagong damit, pagbabagong buhay na sa akin yun eh. Kaya lang nung pumasok ako sa mundo ng network marketing, pinag-uusapan nila makakabili ka ng kotse, parang ganun. Pinag-uusapan nila makakabili ka ng bahay, pinag-uusapan nila magbabago yung buhay mo. So yun yung mga binago ng mundo ng network marketing. Kaya sobrang akong natutuwa pagka nakaka-encounter ako ng maraming successful na tao because of network marketing. Kasi nga, binabago naman talaga, hindi lang yung panlabas mo, binabago talaga yung positibong kaisipan mo sa lahat ng bagay. Ayun po, yun yung binago sa akin. Tama eh. Actually, kitang-kita naman sa transformation, aside from the psychological wallet. Tignan mo naman yung dating, yung naka-block dyan, dati walang buhok, ngayon may buhok na. Tama. Ang daming binago. Daming binago. Ang daming ginandang lalaki lalo, no? Direct. So Actually, ngayon, yung gandang lalaki, ma'am, ano yan eh. Bonus na lang ba yan? Hindi, yung gandang lalaki, depende sa katabi yun eh. Kumbaga, depende sa sinasamahan mo araw-araw yan. Parang ganyan. Pero naniniwala ako na mababait ka. Bonus lang. Yeah. Ayan. So, narinig naman natin, kung gaano yun nga, yung goal mo na pagpasok, tapos, eto na, nakikita na namin yung result sa'yo, tapos naging part ka nga agad ng millionaire circle natin. So, imagine mo, nung pagpasok pa lang, ang bilis. Parang ilang months lang, pasok ka na agad. Ngayon, we all know na 5 months? 5 months, imagine, di ba? Yung iba talagang ang hirap bago mo ma-accumulate yung income. So, ang bilis lang nangyari sa'yo. So, nung nakikita naming success mo, we all know na isa ka sa talagang kung paano tayo nag-start and isa ka sa, kumbaga, how am I going to tell this? Parang isa ka sa mga reasons or brain why we have PNG right now. Kasi as I believe, nag-start yan sa isang kapihan lang, kwentuhan, na mag-i-start, and sobrang thankful kami na isa ka sa mga nakaisip na imagine, ganito pala kalaking industry sa ibang bansa pa na kayang maibigay na opportunity ng company. So ngayon, paano mo ma-share sa amin yung pagkakaroon ng advantage of having international market? Okay. Actually, international market, hindi ko naman sinabing madali, Hindi ko sinabing madali kasi wala namang madali. Lahat naman pinaghihirapan, lahat
binibigyan ng effort. Pero when it comes to advantage, malaki yung advantage talaga. Kasi number one, I've been doing network marketing in the Philippines for very longest time. And na-encounter ko talaga kung gaano karami yung sarado yung utak. Na-encounter ko talaga yung ang hirap kausapin. Alam mo yun? And most of the people na mahirap kausapin ay yung mahirap. Alam mo yung feeling na kung sino pa yung mahirap, sila yung mahirap kausapin. Tama. Siguro, kaya mahirap kausapin dahil mahirap. So ano yung advantage pag nag-international market ka? International market give you bulk orders of products, even number of sign-ups, kasi ito masakit man tanggapin or sabihin, pero mas madaling kausap ang ibang lahi. Mas madaling silang kausap. Kasi when you say ibang lahi, pag pinakita mo sa kanila yung negosyo, and pinakita mo sa kanila kung paano tatrabahuhin, paano sila kikita, mabilis silang pumapasok. Mabilis silang nagtatake ng risk. Siguro dahil hindi pa nila masyadong na-experience yung ganitong industry, pero naniniwala ako that day one na pumunta ako sa bansang to, marami na rin silang na-experience sa network marketing. Kumbaga, marami na rin silang nasalihan. Kasi, kagaya nung yung mga na-encounter kong members, when I asking them, did you experience network marketing? Yes. I joined 5 times. May mga ganun silang hero. I joined 3 times. So, sabi ko, bakit pa ulit-ulit na sumasali? Kumbaga, sali sa network marketing. So, andun yung mindset nila na minsan na, wala lang, gusto ko lang sumali kasi ang bilis kumita eh. Parang ganun. Kumbaga, kahit nagja-jump sila sa other companies, kino-consider pa rin nila. Siguro naintindihan nila na mabilis rin talaga silang nakaka-experience ng income. So, sa mga member natin, sa We-Evolve member natin na naka-attend ngayon, na nakikinig sa akin ngayon, I would suggest na kung kaya mong isingit sa oras mo na mag-tap ng market international, especially Papua New Guinea, kasi meron tayong office dito, meron tayong directors dito, and nakakatuwa kasi yung mga may-ari mismo yung pumunta dito, talagang even Ma'am Sarah, talagang in-enjoy nila yung feeling na napansin mo naman ma'am, no, nag-training ka ng product, talaga namang yung presence nila, every bit na sinasabi mo about product, talagang yung mga mata nila, excitement level nila, yung palakpak nila sa'yo, talagang ma-appreciate mo. Ang sarap ituro. Ang sarap ng turo. So, yan yung nasa-feel ko na advantage pag meron kang international market. For me, when you say international market, yung international na lokal doon sa bansang yon. Kasi iba yung international market na pumunta ka ng international pero yung minarket mo, Pilipino pa rin. Tama. Kasi may mga nagde-network na pumupunta ng ganitong bansa, but still, ang target nila Pilipino. Ako hindi Pilipino ang target ko. Even here in Papua New Guinea, never in my life na tinarget na mag-recruit ng Pilipino. Ang target ko talagang paliwanagan, local. Kasi alam ko na yung mindset ng Pilipino eh. When you say Pilipino, hindi ko nilalahat ha. When you say Pilipino, pag pinakitaan mo ng opportunity, negatibo agad. Pag inalok mo yun ng business, ang feeling lagi nila, iisahan mo sila eh. Yun yung negative mindset nating mga Pinoy. Na pag inalok mo ng negosyo, sa halip na ang tingnan ay yung good sides, yung other sides of the coin, ang tinitingnan agad yung negative na baka malugi lang ako, baka hindi totoo yan. Kung baga natatakot silang mag-take ng risk. Para sa akin kasi yung risk ay yung hindi ka mag-risk. Kumbaga lahat ng bagay naman kasi sugal eh. Lahat ng bagay risk. Pero yung pinaka-risk, yung hindi ka mag-take ng risk. So international market, they are willing to take a risk. Kaya yun yung advantage mo. So literally, sa atin, sa We-Evolve, kasi binary system tayo, try to imagine members. Kung ikaw yung upline sa taas, yung other side mo ay Philippines, and then yung other side mo ay international market. So habang wino-work out mo yung Philippines, and then wino-work out mo through online yung other side mo, which is other country. So malaki yung factor mo. Sabihin mo na lang, meron kang 100 members active sa Pilipinas, plus meron kang 100 members active international, and nagbibigay sila sa'yo kahit 10 registration left and right every single day. Hindi na masama, kikita ka ng 15,000 every day. Kumbaga yung 6 digits monthly, barya sa'yo yun. Kumbaga, hindi ko sinasabi to dahil kumikita ko ng 6 digits monthly. Pero ang punto ko, sa trabaho, para kumita ka ng 100,000 buwan-buwan, amat hindi dapat tinapos mong kurso.
Hindi ka basta-basta kikita doon ng hindi ka nakagraduate, ng hindi ka nakapagtapos. Kailangan may matinding masteral kang tinamaan. Tama ba? So, ganun yung advantage. Ngayon, hindi ko naman sinabi na hindi mo siya kikitain ng Philippine market lang. But my point is Mhm. simple. Wag mong ilagay sa isang basket lang yung source ng income. Sabi nga, don't put your egg in one basket. Kung kailan ilagay mo sa mas maraming source, Yeah, mas maganda. So, yun po yung tama. advantage. So, this is for our We Evolve members na nandito ngayon at yung pwedeng makapanood ng live na to, makapanood ng pinag-uusapan natin ngayon. I would suggest na kung kaya mong mag-top ng market dahil member ka na ng We Evolve, Mhm. dahil nakakausap mo naman kami online, I would suggest na Mhm. subukan mong aralin na mag-market dito. And huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka namin, andito kami, willing kaming mag-guide. And ma'am, meron naman tayong mga actually onliner na nakakatap din ng Yeah, market. Ayun po. tama. Ayan. So, thank you so much Jan. And that's true. Naramdaman ko po talaga nung nandun kami kung bakit ganun kagrabe yung excitement level ng mga directors. Sina Director AJ, Director Andrew, Director Sandy. Yung grabe yung init ng pagtanggap ng mga taga Papua New Guinea sa atin. Ano? And yun, in fact, kasama nga natin sina chairman doon. And sa bawat training, talagang, alam mo yung willing silang matuto. 'Di ba? Yes. Willing silang makinig sa'yo. Kaya, considering talaga na meron kang international market na natap, sobrang nakita ko din naman talaga yung advantage nun. Kaya, siguro yung mga nandito sa atin, talagang eye-opener din na let's give it a try. Hindi naman porket sila lang yung nandoon, parang sila lang yung Tama, possible tama ma'am. talaga na mag-market. Katulad nung sinabi ni Derek, meron din tayong mga onliners na talagang nakakakuha din naman talaga ng mga market doon. Ang advantage lang, pag nakakuha ka ng online, merong mga director na sasalo pagdating doon. And sobra po silang ready everyday ngayon ng mga seminar doon. Lagi silang puno. And nakita ko kung paano sila mag-handle doon ng mga guests. Talagang puno yung office umaga pa lang. And one additional Oo. dyan, no, coach, nung may event tayo na halos lahat nasa hotel, nandun kayo lahat sa hotel, naiwan kami sa office, people keep on coming sa office, buying Puno pa products, din. talagang, oo, puno pa din. Kaya sabi ko, grabe talaga yung potential and market dito. And of course, we appreciate talaga na merong mga nag-lead dyan for all of us. Nandyan kayo para mag-take care kung meron man kaming mga makuha pa na mga bagong market dito na dyan nyo Yes, naman yes. aalagaan. 'Di ba? So ngayon, since syempre nasa ibang bansa ka, I know na kung paano nyo sinacrifice ang inyong family dito na naiwan sa Pilipinas, tapos nandyan kayo nagwo-work. So, alam ko, sobrang double time tayo syempre sa mga pangarap natin. Ngayon, ang tanong, siguro sa tingin mo, gaano ba ka-importante yung oras natin? Yung oras mo as a father, oras mo as upline, oras mo as director, gaano kahalaga para sa iyo na mabigyan ng oras yung negosyo? Paano mo binabudget yung time mo? Okay. Actually, ano ma'am, when you say time, ano yan eh, ako lagi kong tinatanong ko sa mga trainings ko, pagka dinitrain ko yung mga member ko, lagi ko tinatanong sa kanila, ano ba yung pinagkaiba ng mayaman at mahirap? So, normally, Mm, pag tinanong ka ng gano'n, ang sagot lagi nila, siyempre, mayaman, maraming pera. Mahirap, konti pera. Mayaman, nakaganito. Mahirap, nakaganito. For me, yun yung literal na sagot. Pero mhm, lagi ko sinasabi sa kanila, ang pinagkaiba ng mahirap at mayaman is oras, kung paano nila ginagamit yung oras. Kumbaga, paano nila binavalue yung time. Kasi, lagi ko nga sinasabi, if you really want to become successful in We Evolve, you must need to use your time wisely. Wisely, talagang yeah, gagamitin mo talaga ng maayos, ng seryoso. Kasi, for mhm, me, yung mayayaman, kaya lalong yung mayaman yan kasi hindi na nila alam paano pagkasyahin yung 24 oras sa dami ng schedules, sa dami ng meetings. tama eh. Tama, hindi nila mapagkasya yan kasi maya't maya may meetings. Kaya lalong umaasenso. Tapos karamihan doon sa hirap sa buhay,
hindi naman nila alam paano uubusin yung 24 oras. Kasi nga, ang schedule lang niya, number one, manood ng telenovela, teledrama, mag-TikTok, yan. Di ba? Mag-browse sa Facebook, makita ko anong bagong chismis ngayon. Kumbaga, hindi nila alam paano uubusin yung oras kasi walang pinagkakaabalahan eh. So, my point is simple. Bakit kailangan nabigyan ng oras ang negosyo? Gaano kahalaga yun? Unang-una, doon papasok yung pag nagbigay ka ng oras sa negosyo mo, doon papasok kung gaano ka kaseryoso. Tama? So, doon papasok yun. Kaya mo siya binibigyan ng oras kasi seryoso ko eh. And lagi kong sinasabi sa mga members natin na nanonood ngayon, kailangan mo to seryosohin. Kumbaga, kailangan bigyan mo talaga ng panahon to kasi unang-una, kung naniniwala ka na pwedeng magbago yung buhay mo sa We Evolve, enough na reason na yun para seryosohin mo to. Kumbaga, enough na reason na yun para galingan mo. Kumbaga, para itodo mo. Kasi naniniwala ka, magbabago yung buhay mo eh. Ako, sa totoo lang, believe na ako doon sa iba eh. Kasi, isipin mo ha, kahit hindi nila sigurado yung kumpanya nila, kahit never pa nilang nakausap yung may-ari, walang opisina, pero grabe seryosohin. Grabe seryosohin. Kumbaga, grabe nila galingan, grabe nila itodo. Kaya nagkaka-result. So, my point is simple. Paano pa itong kumpanya natin? Araw-araw mo nakakausap may-ari. Ang ganda ng plano. So, anong dahilan para hindi mo seryosohin? Tama ba? Anong dahilan para hindi mo galingan? Ako sa totoo lang, sobra akong inspired kasi nakakausap ko yung mismong chairman. Kumbaga, naikukwento sa akin mismo ng chairman natin na, AJ, ito yung plano ng We Evolve. AJ, ganito kaganda yung plano ng We Evolve. So, the point is very simple. Kung ganun kaganda pala yung plano ng may-ari, anong karapatan ko para hindi seryosohin? Tama. Anong karapatan ko para tama din ako? Anong karapatan ko para hindi ko galingan? So, doon ko pinapasok yung sobrang value ng oras na meron. Kasi limited lang yung time natin. Hindi nga natin alam kung bukas humihinga pa tayo eh. Kumbaga, ang bilis lang ng oras. So, pag may pagkakataon ka, may oras ka na seryosohin, galingan mo na, itodo mo na. Kasi Tama eh. ako naniniwala. Pag binigyan ka ng time limit, pag sinabi sa'yo, oy, 5 taon na lang, mamamatay ka na. Siguro ito todo mo eh. Baka di ka matulog eh. Tama ba? Baka lahat na makita mo, kakausapin mo. Baka kahit poste na damitan, re-recruitin, papaliwanagan mo ng negosyo. Eh, bakit? Kasi may limit na yung oras mo eh. But the problem is, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan. Kaya may mga patay na oras pa tayo. Kumbaga, may oras pa tayong chumismis. May oras pa tayong pansinin yung mga negative stories, yung mga negative. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi na ako nag-iisip ng mga negatibo. Laging doon ako nakatuon. For example, may ginawa akong business, may pinaliwanagan ako, di naniwala sa akin. Hindi ko na binibigyan ng panahon. Hanap ulit ako ng bagong kakausapin. Ganun siya kasimple. Kasi ano lang siya eh, pampabaga lang sa akin eh. Kumbaga, pampatigil lang siya ng momentum ko na dapat may maganda nang nangyayari, tumigil. Kasi pinansin ko yung mga negatibong pangyayari. Kasi pinansin ko yung mga negatibong mga tao. So, doon lagi ako nakatingin. Tama eh. Ganun ka-importante yung oras, ganun ka-importante yung seryosohin. Kasi para sa akin in life is simple. It's either you pay now, play later. Or you play now and pay later. Kung mapapansin mo yung word, wala kang choice, magbabayad ka pa rin. Tama. Kung hindi ka magbabayad magbabayad ka later. Magbabayad ka later. So, madidelay lang. Hindi ka makakalusot eh. Wala kang lusot. Kumbaga, mag-enjoy ka ngayon, magbabayad ka rin later. Or magbabayad ka ngayon, later i-enjoy mo for the rest of your life. For me, I choose to pay now. Kumbaga, sakripisyo ko 3 taon. 3 taon or even 5 years. Ito todo ko, wala mo ng date, wala mo ng travel, wala mo ng masarap na tulog. Talagang sakripisyo muna. Kumbaga, konti muna yung tulog ko, madami muna akong eyebag, may pimples ako minsan, hindi muna ako pogi. Ano yun? Kumbaga, hindi ko na mayayakap yung anak ko, hindi ko na mayayakap yung mga kapatid. I pay now. Pero alam mo ang masarap na part, after ng sakripisyo na to, mag-i-enjoy ako for the rest of my life. So, ganun siya. Tama eh. So, kailangan mo lang mamili. Sakripisyo ka ngayon, itodo mo yung sakripisyo, and then next, i-enjoy mo hanggang ikamatay mo na. Ang magandang part kasi ganito, idagdag ko bago ko tapusin. Kung mapapansin mo, yung sakripisyo natin sa network marketing ngayon, hindi madali. Parang ang hirap, di ba? Parang kang pinitiga ng todo eh. Parang pinapahirapan ka. And gusto kong ma-realize mo na, bakit ka pinapahirapan?
Kasi yung tinatrabaho mo, hindi lang para sa'yo. Yeah. Yung hinuhukay mo kasing ginto, hindi lang for you. Yung pinaghihirapan mo ngayon, for you, para sa mga anak mo, para sa mga magiging anak mo, yung henerasyon yung hinuhukay mo. Kaya mahirap. Kaya hindi madali. Mhm. Kasi nga, yung pinuputol mo, yung panikala ng kahirapan ng henerasyon mo, ikaw yung puputol. Ako kasi, lagi kong Tama. idinidikdik sa isip. Nanggaling ako sa mahirap na family. Mahirap nanay ko, mahirap tatay ko, mahirap mga kapatid ko. Mahirap ako. So sabi ko sa sarili ko, binigyan ako ng pagkakataon na mabago to, ako puputol. Ako puputol ng chain ng poverty ng family. Yeah. Kaya talagang itinotodo ko. Mahirap talaga. Sabi ko sa sarili ko, pag di ko to sineryoso, pag binitawan ko to, mahirap din naman sa labas eh. Mahirap din sa labas. Dito sa loob, Yeah. mahirap din. Mamimili lang ako ng hirap. Yung hirap sa labas, na ang future ay mahirap ulit, o yung hirap dito sa loob ng we-evolve, na ang future, successful ako. So, ganun siya kasimple. So, ganun ka-importante na i-value yung oras and seryosohin yung business. Ayun. Tama no? Ang galing, ang galing. Actually, yung mga susunod na question ko, sinagot mo na dun sa unang tanong. Kasi kung gaano ka value yung time, kung gaano ka seryoso ka sa business, bakit mo tinutodo, talagang tinamaan, no? And one thing na nagustuhan ko dun is pay now, play later. 'Di ba? Kumbaga lahat Yes. ng sakripisyo ngayon, ano nga ba naman yung 3 years na sakripisyo, tapos later on after this, yun na yung harvest time mo, 'di ba? And nakikita naman talaga namin sa iyo 'yan. So talagang yung mga sacrifices nyo na mga nandiyan, kayong tatlong director, again, ikaw, Coach Director Andrew, Director Sandy, we all know kung gaano yung sacrifice na ginagawa nyo and bakit nyo tinotodo, gaano kahalaga yung oras para binibigay nyo sa negosyo. Kung bakit ganyan kayo ka-aggressive, alam natin kung gaano yung pinaghuhugutan nyo. 'Di ba? Kumbaga, isa pa sa mga quote-unquote, isa pa dun sa mga nagustuhan ko na share mo tonight is, ikaw yung puputol ng poverty sa family. 'Di ba? Kasi lahat tayo syempre iba-iba yung pinanggalingan. So, nandun yung 'di ba, imagine mo, ang sarap ng feeling na kung dito man tayo galing, sa generation natin, hindi na mararanasan ng mga anak natin kung ano yung hirap na danasan natin. 'Di ba? So, parang kinat mo na yung, okay, sa generation ko at sa mga susunod pa, tapos na ang kahirapan. 'Di ba? Oo, pinutol Bayad na. na. Bayad na. Bayad na. Kaya dahil dyan, lumalalim ang gabi at tayo para pumasok sa timeline dahil talagang punong-puno ng ideas para sa mga nanonood sa atin ngayon and punong-puno ng ano yun, inspiration and knowledge kung bakit ganyan ka ngayon. So, para i-end, bago tayo mag-end, no, syempre, tatanungin kita, Derek AJ, ano sa tingin mo yung magandang advice mo na maibibigay para sa mga nanonood sa atin for tonight, dun sa mga member na at sa mga hindi pa member, baka may mga first timer tayo dyan or yung mga nanonood dyan sa live natin na nakatune in sa atin tonight, ano yung best advice na mabibigay mo or masashare mo sa kanila? Ayun. Okay. So, andito na tayo sa latter part. Nakapot na Yes, nandun na tayo. tayo sa exciting part. Yeah. Ako ba, actually, na-excite akong i-share lagi. Na-excite ako i-share lagi yung process ko. Yung process. Actually, lahat ng tao may process eh. Kumbaga para sa akin kasi, lahat ng tao na makakakwentuhan mo, pag yan nakakwentuhan mo ng seryoso, Ayan, meron medyo yang, nawawala si Derek. Sabi niya kasi kanina, ang kanyang internet naglalag. Medyo nawala ka doon, Derek. ulitin ko. Okay na ulit? Ulit. Rewind. Rewind. Okay na ulit. Yes. Okay na. Yan. So, okay. Kumbaga, na-excite ako i-share yung process ko. Kasi, habang kinukwento ko to, alam ko, yung mga nanonood sa atin at yung pwedeng makapanood pa nito pag na-share nila, pwedeng kaparehas ng kwento nung sa akin. Kumbaga, parang pare-pares na pinagdadaanan. Kumbaga, lahat ng tao, pag nakakwentuhan mo yan, lahat yan may sad story. Yun nga lang, ang point is, gaano ba kasarap ikwento yung sad story mo?
ikukwento mo ba siya ng successful ka or ikukwento mo siya ng hindi pa rin successful? Kasi simple lang yun eh. Magiging motivation Yeah. yung process story mo kung ikinuwento mo siya nang na-overcome mo na. Tama, nang na-overcome mo na. Kumbaga, kaysa ikukwento mo siya ng andun ka pa rin sa proseso na yun. So, hindi siya nakaka-inspired. Ngayon, pag sinabing advice, sa lahat ng mga nanonood, nakakapanood, meron tayong magkaibang advice sa mga members saka sa mga non-members. Sa mga members natin, sobrang swerte mo. Okay? Sobrang swerte mo kasi andito ka na sa loob. Andito ka na sa loob ng isang kumpanya na papakinggan yung goal mo, na willing pakinggan yung gusto mong marating. Kumbaga may so-support sa'yo. Sa labas kasi, sa normal world, kumbaga sa labas ng industriya ng network marketing, pag kinento mo yung pangarap mo, tatawanan ka eh. Tatawanan ka eh. Kumbaga, ako sa totoo lang, naalala kong nagsimula ako, may pa-dream board pa ako eh. Nililista ko pa yung pangarap ko eh. Kinuwento ko sa katrabaho ko yung pangarap ko, nababaliw na daw ako eh. Tama ba? Kumbaga, ang point ko, sa industriya ng network marketing, pag isinulat ko yung pangarap ko, ninrowing ko, pinakita ko, pinapalakpakan ako. Kumbaga, i-cheer up nila ako, yes, kaya mo yan, Jay. Kaya mo yan. Kumbaga, walang pipigil sa'yo, kaya mo yan. So, kumbaga, ang point, tayo mga member na nandito sa loob ng We Evolve, swerte tayo. Kasi nakasama na tayo sa community na positibo yung mga nasa loob. Meron tayo mga directors, may mga may-ari tayo, may mga leaders tayo, may mga speaker tayo, na pag kinuwento mo yung gusto mo mangyari, susuportahan ka nila. Hindi ka nila hihilahin pababa. Ipupush ka pa nila pababa. Kaya, sobrang swerte mo, andito ka, ang kailangan mo na lang, galingan mo, kailangan mo nang seryosohin, kailangan mong trabahuhin. Yes, kailangan mong trabahuhin. Gusto mo may magbago sa buhay mo, trabahuhin mo. Hindi pwedeng iba ang magtatrabaho para sa'yo. Tandaan mo, ikaw yung nagbayad, ikaw yung nag-invest, ikaw yung nangangarap, walang ibang magtatrabaho niyan kundi ikaw. Hindi kasi po pwede na iba yung nagwo-workout, gusto mo ikaw yung gumanda yung katawan. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede, iba yung nagda-diet, gusto mo ikaw yung magiging sexy. Hindi po pwede. Kumbaga, ang point ko, kailangan mong galingan, kailangan mong seryosohin. Tapos, sa mga hindi pa member na pwedeng makakita nito, medyo nagdududa ka sa industry ng network marketing, wala kang magagawa. Wala kang choice. Totoo ang network marketing. Marami ng taong nagpatotoo na totoo ang industry na to. Totoo ang We Evolve. Ako sa totoo lang, yung meron ako mula ulo hanggang paa, kinakain ng family ko lahat. Lahat yun galing sa industry na to. Lahat yun galing sa We Evolve. So ako yung buhay na patotoo na may pera sa ganitong negosyo. Na pwedeng magbago yung buhay mo sa ganitong negosyo. Ang kailangan mo lang aralin. Ang kailangan mo lang intindihin. Ang kailangan mo lang bigyan ng time, ng oras, ng chance, nabuksan yung isip mo na pag-aralan ng ganitong industriya. Malay mo, yung kulang sa'yo, yung mga bagay na hindi mo ba nakukuha, malay mo, makuha mo sa We Evolve. Alright? So, sa mga makakapanood na pwede maging interested, pwede mong kontakin yung mga kakilala mo na ginagawa ang business na to. Ayun po. Ayan, thank you so much. Grabe, punong-puno yung gabi namin ng learnings coming from you, Derek. And we really appreciate you and I personally appreciate you and yung pagiging humble mo and ano yun, yung pagiging thankful mo sa company na nandito ka ngayon, kung paano niya natulungan yung family. At of course, patuloy na natutulungan. I'm sure na ikaw ay inspiration pa sa mga gusto pa din na paano ba maging katulad ni Derek AJ, 'di ba? And at the same time, we all know that you're generous enough to share to us yung mga knowledge and mga gusto mong yung mga experiences mo na naranasan ko para i-share sa amin. Sobrang appreciated namin yan, no? So, sana maulit to, no, Derek? Medyo bitin yung oras natin sa kwentuhan. Tama. Kaya mo, Yes, request natin anytime. magkaroon ng, lagyan natin ng part 2. Ayan. So, sa mga nanonood po, marami pong salamat for tuning in. Tayo dyan. Again, may additional ka pa, Derek AJ? Yun lang po and thank you. So sa mga members natin, pag-aralan mo na makapag-market here in Papua New Guinea and I am willing to help.
Alright. Thank you so much, everyone. And before po tayo umalis, of course, di tayo mawawala and sama-sama po tayo for our closing prayer. Good night and to God be all the glory po.